nagkataon na nagkataon ako ng grades. Kasi isang section, uubos eh. Section na grades. Anong section? C. Baka tayong maubos pa. Kaya nag-guess ako eh. Kaya pagka nag-guess ka, pre or midterm, automatic yung pasabi na. So yun. Last segment. So ngayon, di ba mas mahirap kasi sigurado may summary yung structure code, di ba? So yun, yung isang kasi nangyari sa pati, mati. You say, di mo buwasan eh. So, but anyway, yun na naman kung saan kami kasi dugtong-dugtong yan. Hindi naman kasi kung prelim, pagka nag-midterm po, alam mo pala na yun, di ba? Dala-dala lahat yan. So ngayon, dala-dala pa rin yan. So, I think this was discussed on the later part of our finals, no? Okay, so dito, i-discuss ko pa rin because this is where we will start, no? So, ano pa magandang kulay? Yellow. Okay, so, for the semester, we will concentrate on beams, no? So, on your strength of materials, you're just talking about stresses, right? You have the axial stress. Usually, yun, puro axial stress lang. Axial stress, dalawa yan. Compression at saka tension, diba? And the formula always is P, which is the axial load over the area, no? Usually, that is a cross-sectional area. Now, this tonight, no, I will give you the axial stress, the bending stress, at saka yung shear stress. Okay? So, sa shear stress kasi, yung load natin, hindi na P. Axial yan eh, B. As in degree. Okay? So, to start with, of course, dito naman tayo. So, we will first start with a symmetrical. No? Assuming this is your beam, then you will bend it, no? So, pag binend yan, there is the compression and tension at the bottom. Okay? Then, of course, we have your neutral axis. Okay, neutral axis. Okay? That is your neutral axis. And, of course, so, we have, siyempre, yung ano rito is going to that direction. And this is going on that direction also. So, this is the shear load, where there will be a shear, no? On the neutral axis. You see here, okay? Then, of course, we have here we have the shear stress here. Then, there is a bending moment, so we have here bending stress, okay? So, that's your bending stress. Stress due to bending and stress due to shear load, okay? So, kung processing yan, we will just first concentrate on symmetrical, okay? Ito yung procession, then of course, meron niyang length, okay? Then ito, meron siya rito neutral axis. Now, itong top na to is Y max. And of course, Y max. Y maximum because our Y is just the same. Y max natin is the same. So, since the distance from the neutral axis up to the upper surface and bottom surface is the same, we will call it Y max. But if our
distances is like this. Okay. Our specimen is 1. So first thing is to get the centroid. So put away centroid. And the neutral axis will always be on the centroid. So it will be neutral axis. Okay. So it will always fall on the centroid. Then from the top, this one, you have your y top at saka y bottom. So this is not a maximum y because the distance of the bottom is not the same as the distance of the top. Okay? Y bottom. Okay? So, ito pwede subject dito sa bending moment, and of course it will produce also bending stress. Okay? So, dito naman tayo sa rectangular. So, this is now the rectangular. So, if you will bend this now, the shear force in the beam is 0. The shear force. So, what is the shear force? Yeah. So, meron tayong shear. Shear force dito. The shear force in the beam is 0. Then, the beam is said to be subjected to pure bending. Okay? So, what is now our bending stress? So, pag ito, na-bend natin dito, okay, binend niya dito, this top will be under compression and this will be under tension. So, ito yan. So pareha siya. This is compression and this is tension. This is tension. So, ito yung neutral axis mo wherein the bending stress will be 0. 0 yan. Pero nagma-maximize yan sa surface. From here, akit yan dito ngayon yung Wait up. So ito, so we have a maximum and of course the neutral axis niyan, 0 yan. Okay, pagka bending stress. Okay. So ito na yan. Okay. Then of course we have this the simple structure, so homogeneous size. It should be elastic, right? And of course reciprocal. Now yung elasticity, gamitin ko na lang example kasi this is ano yan, naging issue yun, Korean Air Fan, yung sa Korea, Jeju, di ba? Di ba nakita niyo na putol, di ba? Naputol yun, di-discuss, di ba? Kasi subject talaga yung parang naputol yung aircraft. Di ba tumama yung unahan, pero naputol yung butot, di ba? Because of the impact. And the stresses na naputol yung butot. Dapat talaga maputol, tatlong putol yun, isa sa katawan, isa sa puso, isa sa tail. Doon tumama siya, di ba sumabog yung buntot? Natira naman yung gitna, pero yung buntot, tumuka din. Naputol. Yan. Yung aircraft kasi hindi pwede ano niya, hindi pwede creative yan. Kasi pag bumagsak yan, patay lahat ng tao ng kita mo na nasa loob yan. Hindi yung makakalabas. No? Kaya may purpose rin yun na dapat meron kang tolerance rin. Na pagka masyado na malakas yung impact, meron rin reason para mag-collapse yung structure. Dapat nagpo-collapse yung structure, hindi pwede na intact yan. Kasi pag intact yan, lahat yan nasa loob. Okay, hindi makakalabas lahat. So, yun. So, and also, yung pinaka-issue yan, yung may bato sa dulo, di ba? So, kasi meron localizer, nakatayo lang yun, may antena. Nasa lupa lang yun. Doon, nilagay nila ng pundasyon, no? Bato. Doon siya nakapato. So, okay na sa ating pag tama roon, siyempre, nawawasak yung ilalim, sumabog. Okay? Kasi yung localizer na yun, purpose rin yun, para
mapabagal yung aircraft pagka nag-runway excursion. Pagka lumampas siya sa runway, pampabagal rin yun. At saka yung lupa doon, babagal siya kasi may lupa. Yun yung purpose yun. May banda mo, may mga grabong din. Para bumagal, di ba? Eh yun, wala pa to eh. Kaya nung sumansyan sa road, kala niya okay na siya, di ba? Kasi magde-decelerate siya kung tama. Okay. Pero yung ano ron, time nila, pinakita ko sa inyo na talaga mapuputol siya, di ba? So, naputol talaga siya putol. So, doon nakita yung tao, di ba? Yung mga so, mas maganda na lang po sa 10 section. Kasi wala nang bumabasak kung nabutot, di ba? Puro unang puso. So, all transfer section of the beam which are placed before bending, of course, will always be the same, no? It will remain. So, and of course, we have now your Young's modulus of elasticity. It should be the same in tension and it should be the same in compression. Yung modulus of elasticity, siyempre, this is for different metals, no? So, yan din, Thomas yan, di ba? So, siya yan nag-ganap ng ano, siya yan nag-experiment at lahat ng bakal kinuha niya ng modulus of elasticity. Kasi, the metal will tend to be in an elastic form. Mahahatak yan. Okay? So, ito na yung ano natin, yung view natin na yan. Okay? So, exaggerated siya. We have the radius. Kunyari, kita natin radius. Then, binend siya. May kita mo pag binend siya, of course, again, compression yan, tension yan. And of course, your neutral axis yan. But for this, we have also a neutral axis on the outer surface, which is the neutral axis between the neutral axis of the hole and this one outside. So, meron tayo distance SS and distance NN. Now, if you will get the difference between the distance SS and distance NN, yan ngayon yung tinatawag na extension or deformation or elongation. Okay? Now, I will show you the difference. No? So, assuming na meron tayo dito tube, no? So, yung tube natin na yan, siyempre, meron tayo P. So, this is your load, P. Kasi this is an axial load. Okay? This is your N. And of course, mag-extend yan. And this is what's called elongation. Mag-elongate siya. Okay? Dito, yung stress dito, S is equals to P over cross-sectional area. Okay? And it says that your strain is equals to deformation over then. But of course, yung strain mo is dimensionless. Okay? And this one is in pascals per Newton meter square. So ito. According to kaya yung isa scientist sabi niya, yung stress is proportional to strain. Okay? Stress is proportional to strain. Pero yan, may limitation yung proportion. Ito proportional lang. Sabi proportional. Proportional. So ito yan. Ito yung strain. Ito yung stress. So pagka tumaas yung stress, hahaba rin yung strain. So yan. So ito siya. Pero hindi dito lang yan, proportion. Kasi dito, from here, mag-i-stress na siya without adding. Kahit hindi ka magdagdag ng P, magkakaroon pa siya na strain. Magkaka-strain pa rin. So, ibig sabihin, pag may strain siya, may deformation siya. So, ibig sabihin, pagka tinagal mo na yung load na P,
ito, magkakaroon pa rin ng continuous deformation until magka-rupture yan. So this is the yield. Okay? Yield siya, so ibig sabihin, hindi mo nilalagyan ng load, additional load, pero na-instance pa siya, no? Nakahatak pa rin, until siya mapuputol. Okay? Pero, kung titignan mo dito, sa portion na to, hanggang dito, there is what you call proportion. Yeah, kasi pag ito, binitawan mo, tinanggal mo yung load, babalik ka sa original shape niya. Okay? So, kasi elastic, sabi nga nila, di ba, homogeneous and elastic. So, proportion. Tama nga sinabi niya, proportion, pero hindi niya yung proportion mo, hindi siya all the way na proportion hanggang sa makarating yan, di ba? So, may ano na yan, proportional point. Ito nga, hanggang dito lang yan. Okay? So, ito na yan. Then of course, since hindi naman may pwede na stress is equivalent to strain, so, si Yang, nilagyan niya ito ng modulus of elasticity, E. Okay? So, if this element is aluminum, mumultiply niya ng modulus of elasticity ng aluminum. So, may kita mo ito, pareho na yung units yan, di ba? Newton, meter squared to, then of course dito, Newton, meter squared to. Okay? So, go back here. So, ito ngayon, we have a distance SS and we have distance NN. If you will subtract this distance, kasi this is longer than distance NN. Yeah, because of this stretch, no? Kompreso kasi ito, tension niya. So, mas mahaba to, yung difference nito distance na to is y. Okay? Then, of course, if you will get ito, yung layo nito is y, pero yung deformation na to, yan. Ito yan. So, ito yung labas, SS. NN. So, may distance tayo dito. So, may distance tayo dito. Pula. Yan. So, that is your deformation. Okay? So, that is the elasticity. Okay? Or the extension. Extension yan, tawag yan. Pero ito, this is the distance from the neutral y. Distance yan from this neutral surface up to the principal neutral axis. Okay? Tanong, sir, bakit hindi tayo kumorek on the neutral axis? So, gawin natin S prime. Bakit hindi dito? Bakit tayo kumuha sa labas? Kasi nga, critical dito eh. If you will talk about stresses, ito yung highly stress surface yung nasa labas. Yung nasa loob, hindi gaano. Okay, so sabihin natin na ito ang kinuha mo. So, ang mangyari niyan, yung NN is longer than S prime, di ba? Mas mahaba siya. Still, this will become your Y. Right? And if this is your Y, kasi rin yan ng equation na okay, assuming natin na ito na yung deformation niya yan. Okay, yung haba itong haba na to, minus yung haba niya, yun yung extension na tawag. Itong y na to, ito lang yung distance ng line na to at saka ng line na A. Okay. Then of course, if you will get now the length is end to end, that is your length of normal or neutral axis. So, sabi, yung end to end row, that is the length, is equivalent to R, the radius times your theta. Okay? Radius times theta. So, kung kukunin mo yung S to S na line, no, is of course R plus Y, kasi yan, ganyan yung R plus Y times theta. Okay? So, ito yan, yung S to S is R plus Y times theta, distribute. Ito yan. But of course, the extension, sinabi natin na SS minus NN, diba? Yung extension. So, if you will get now the extension SS minus
NN, lalabas na yan is R theta plus kakasilin mo, so we have now Y theta. So, ibig sabihin, yung Y theta na yan, kung kukunin mo yung sendit naman ito, laki na natin yan. So, kunyari, ito, SS, bigyan niya na natin para NN. So, ito yung distance na to. Is the extension. Yung distance na to, yan yung Y, diba? Pero, exaggerated ito para makita. Okay, pinalaki lang. So, para makuha mo itong distance na to, it should be Y times theta. Yan. Y times theta. Okay? So, yung sa axial natin kanina, ito yan. Elongation over original length, di ba? Dito, hindi ko ginamit yung original length. Ginamit ko rito is reference is the theta. The angle and the R at saka Y. Okay? So, itong Y na to, pag alam mo itong Y na to, yung multiply mo sa angle, syempre, in radian yan, mukha mo ngayon yung deflection or extension niya. Ito, extension. Okay? So, yan. So, ito is equivalent to Y times theta. Now, for the strain, mabalik tayo, strain is deformation over M. So, to deformation niya is Y theta, then R of L is R theta. So, cancel Y over R. So, if we will get now the strain, yung strain natin kanina is deformation over length, di ba? So, dito ngayon, Y over R. Y over R siya. Kapag bending. So, binigay ko na sa inyo yung axial, then we have the bending. Okay? So, ito yung bending. So, kung kukunin mo yung bending, hindi yan simple deformation over length, yung strain. The strain is now Y distance. The distance between the neutral and the midline of the outside divided by R. So, yun. So, naka-bend siya talaga. Yung isa, dali, axel lang. Yung turbo ba? Okay, so that is now your strain. So, we have now the stress is equals to E times ito, stress yan, di ba? So, stress is equals to, nilagay ko na yung kanina E times E. Ito yan, o. Yan. Stress is E or strain times modulus of elasticity. So, ito na siya. For simplifying, we have now your strain is stress over E. Then, substitute strain is equals to Y over R. Diba? So, ito yan. Then, yung strain natin is Y over R. So, for this, you can get on the stress is E over R times Y. So, this is now your equation. So, we have now your stress over Y is equals to modulus of elasticity over R. Pero, so we have that, no? Nakuha na natin yung side view niya. So, may side view. Yan, side view, no? How about yung gitna? Let's say, kinat natin ito. Kinat natin. So, ito siya. So, ibig sabihin, yung outer surface, papunta ron, yung inner surface, papunta ron. Then, of course, we will maintain the neutral axis. Ito yung neutral axis. Longitudinally, kasi ito, nakabalot-balot kanina. Nakabalot pa siya kanina.
tingnan natin ngayon siya, meron siyang neutral axis rin dito, transverse position. Okay? But sa transverse position na yan, dito pa rin yung y natin kasi ito yung distance natin kanina na SS. Neutral axis, di ba? May distance pa rin tayo ng y yan. Y. And of course, dito ngayon, sa gitna nito, we have now derivative of force. Okay? So, stress is equals to force over area. Pwede rin P over area. So, if we will get now F is equals to stress times area. But if we will remove this now, displace ko yung B, this will become integral. Okay, yan. Integral yan. Okay? Then substitute the value. So, we have E over R by dA. And of course, ilabas mo yung E over R kasi that is constant. So, we have now y dA. Okay? And of course, dito, gagawa tayo dito ng moment resistance, no? So, ito ngayon, maglalagay tayo ng moment dito. Ganon. So, yung moment natin is equivalent to force times distance y. So, ito yan. Force times distance. That's why taking moment about neutral axis. Okay? Kasi ito yung neutral dito is longitudinal. Itong neutral dito is transverse. Naka-transverse yan. No? Kung yan siya, yung neutral mo yan, pag ganun, sa gitna. Yung kanina din natin ginawa. Ito ngayon sa gitna. Okay? So, yan. So, yung force ngayon dito, disagree siya. Okay? Okay, so, dito siya. Okay? Then, of course, dito siya. Okay? So, that is your force. So, tignan nyo expanded tayo kasi meron tayo dito sa side, meron tayo dito sa cut, kinatin. So, ito siya, then of course, yung moment mo, resistance moment is force times y. Kasi force times distance yan, di ba? So, substitute, we have the y squared dA. There's under integral calculus sign yan, no? But of course, yung integral ng y squared dA is equivalent to moment of inertia. So, substitute mo yan, magiging moment now, bending moment is your moment, modulus of elasticity times your moment of inertia over the radius. And this is now our equation. So, this is called the bending equation or engineering equation. So, bending moment over a moment of inertia is equals to stress over y is equals to modulus of elasticity over r. So, ito yan. So, the stress, no? The stress happen to this will be different, no? If you will calculate wherein the neutral axis is not at the center. Okay, kapag hindi siya nasa center, natural, meron tayo upper y at saka lower y. So, hindi pa parehas yung bearing stress mo or the bending stress natin. Okay? Then, of course, sa top at saka sa bottom, mataas yung bending stress. Sa neutral is 0. Sa neutral, so ibig sabihin sa neutral axis, 0. Sa surface, maximum. Okay? Maximum either in the top or the bottom. What is now your modulus of elasticity? So we have now the bending stress is M over I times Y. So ito yan. So M over I times Y. So that is now your bending stress. Yan, bending stress yan. But of course, yung Y ilalim mo, punta ron, I over Y. And this I over Y is what's called section modulus. Ano yung I mo? Yan yung yung moment of inertia. So
So the section modulus used to find the maximum bending stress according to the maximum value of y. Okay? Itong section modulus yan nagdidikta kapag kunyari rectangle yan, rectangle, so y max yan, y max. So alam mo na yung same mo sa baba at sa ilalim parehas. Okay? Y max yan parehas. Kapag ganito, ito yung distance mo, siyempre dito mo, y to the top at saka y to the bottom. Nangyari nito, yung same rito, dalawa rin. Z sa top at saka Z sa bottom. Okay, so ibig sabihin, hindi parehas, diba? And that will be divided into the bending moment. Kasi bending moment mo, isa lang yan. Isang bending moment lang yan. Okay? Yung bending moment mo rito, at saka yung bending moment mo sa kabila, is the same. Sa ngayon. Kasi susunod din magkaiba yan. Gagawin natin magkaiba. Sa ngayon, para hindi tayo malito, pareho yung bending moment natin gagawin natin. Okay? Pero dito, ginagamit na tayo ng symmetrical at saka non-symmetrical. Non-symmetrical, ito symmetrical, no? Rectangle, ito yung unsymmetrical ng T. So let's have the rectangular section, bending stresses. No? So this is symmetrical. So we have the base times height. Okay, kung kukunin mo yung inertia nito, moment of inertia, ito yung formula. Alam natin yan. Base times cube over 3. Then what is now your y max? Siyempre, y max natin, yung kalahati mismo ng ano, ditong height. Okay? So, y maximum natin, kalahati. So, height over 2. Okay, ito. Okay. Then, of course, meron yung distance, kasi may sentro itong upper rectangle na to, at saka yung lower rectangle. So, ito ngayon, yung distance niya is parehas, y and y rin yan. So, wala problema. So, kung kukunin mo yung sentro itong rectangular sa taas, at saka yung sa baba, pareho yung distance niya. So, pag dudugtong mo yung parehas na yan. Okay? From the neutral axis, parehas. Okay? So, we have now your same max. Okay? Substitute mo yung h over 2, aakit siya. So, base height squared over 6. Okay? Yan yung same max. Then, substitute mo yan sa moment. Kasi moment natin is of course, bending stress maximum is moment over Z max. So, ipasok mo yan. So, babaliktad lang siya. We have now value yan. So, yung value natin is bending stress maximum is 6 times bending moment over base height squared. Kung symmetrical. Okay, kung symmetrical. Pero kung hindi symmetrical, hindi mo pwede gamitin ito. Symmetrical na yan. Okay. How about kung circular? So, circular, ito siya. Okay? So, meron ka rin itong diameter. A 1 meter yan, a 1 meter dito. So, to get the inertia is 5d to the 4th over 64. And of course, yung y maximum rito, maximum kasi parehas yung ilalim sa ibabaw, ito yung d over 2 or y max, diba? So, divide mo siya, you will arrive with this one if symmetrical. Okay? If symmetrical. So, 32m over 5d3. So, this is now your equation for circular section diameter. Then, let's have an example. So, a beam has a rectangular cross-section of 80 mm. So, ito yan. Tsaka 120. So, ito yung 80.
So alam na natin yung gitna nito. Yung neutral axis, pero yung distance nito is y max. Bakit? Kasi pareho yung distance niya. Yung distance nito from neutral axis sa ito parehas. So kalahati yan ng 120, so 60. Okay? 60. So dito makukuha ko na yung moment of inertia nito. Kasi yung moment of inertia nito is I is equals to base height cube over 12. Yan ang, ano mo, ang moment of inertia mo. Pero pa rin itong bending moment yan. Siyempre sa kabila, meron rin. Bending moment. Yung bending moment mo parehas na 15 kilonewton meter or 15 times 10 to the 6 newton millimeter. Okay. Yung tanong is compute the maximum stress on the section. So maximum is the maximum bending stress na tinatawag. So ngayon, maximum bending stress dapat tawag natin kasi mamaya meron tayong shear stress. So ito, syempre, kunin mo muna yung inertia, then i-divide mo siya ng 60 mm. So this is now your maximum section modulus. Okay. Then divide mo yung moment, bending moment, so lumabas 78.1 Newton per millimeter squared yung maximum bending stress. Okay? So dito ngayon, yung dami lang break. Baygon. Dapat pinaan yung spread. Panic extinguisher to. Panic extinguisher to. Oh, maganda na yan. Kasi pakapoy yan eh. Pagka binugaw mo sa anak mo kaya, baka mapuin lang mo. So ito so maximum bending stress niya is 78.1. So ibig sabihin, dito sa ibabaw, 78.1 under compression. Sa ilalim, 78.1 under tension. Okay. So common niya kasi ano siya symmetrical. Then another one is we have a circular cross section. So dalawa siya. Ito. Okay, yung labas is 40. Yung loob is 30. Now, pagka kukuha ka ng inertia, ito lang kukunin mo ng inertia, siyempre, itong shaded na to. Okay, kasi yung panalilito, may butas raw sa gitna. Paano yung, ano niya, yung Y? So yung Y, regardless, no, dito mo din yan, dito mo kunin, so ito pa rin yan. So ito yan. So 20-20 yan, 20-20. So iyan pa rin yung neutral axis mo. Neutral axis. Regardless yan, okay? So 20-20 yan. So sabi nito, outer row is 40. Ito, inner row is 30. Then we have now maximum shear stress ditong tube is 350 megapascal and modulus of elasticity is 205 gigapascal. Okay, or times 10 Newton per millimeter squared or pascal. 205 times 10 cube pascal. Okay, kasi pascal din yung pareha, diba? Then afterwards, ito siya. So ito yung inertia mo is equals to 5 d to the 4th over 64. Pero meron tayong outside at saka inside diameter. So ganito yung pagtirada niya na. Yung outside to the 4th minus inside to the 4th times 5 over 61. Yung iba kasi, nung gulang tao, outside minus inside to the 4th. Iba yun. Iba yun. So dito, isa-isayin mo. Yung outside muna to the 4th minus inside to the 4th. Okay?
outside minus inside to the port. So, iba. Kasi nga, inano mo ito eh. Common denominator mo to. Yung pinalaman kasi ito dapat ito. Pi outside to the port over 64, di ba yan? Minus, ito tama. Pi over 64 di to the port. Right? So common factor ito is pi over 64. Pi over 64. Then di to the port minus di to the port. So pares rin. Okay. Pero mali yan yung imaminus mo isa. So yung now the inertia is 85 times 10 cubed millimeter to the port. Since this is symmetrical, so divide mo yung 40, so we have 20 millimeter. So tatawagin natin siyang Y max kasi symmetrical yung cross section niya. Then after that, to divide, we have now your section modulus is 4.25 times 10 cubed millimeter cubed. Okay. Then what is now the maximum allowable bending? So ito given eh. Diba? Given to na 350. Okay. So multiply by say max. Okay. Yung maximum shear stress natin. So nakuha natin yung moment niya is 1.5 kN meter. So ito yung moment na to. Ito yung moment dito. Bending moment bending moment. So, specific natin bending moment kasi mamaya may moment na tayo nito eh. May moment tayo niya. So, ito yung moment. So, 1.5 siya. 1.5 rin ito. Kabila niya, 1.5. Yan, 1.5 kN. Okay. Then, what is now the radius? So, the radius, of course, pupunin natin engineering equation. R is I over M. Substitute. We have now radius is 11.6 meter. Manipis lang to eh. Millimeter nga lang. So, 11.6 to. Okay. Then, ito ngayon nakita nyo, ginamitan natin ng maximum section modulus na maximum distance, diba? Paano kung unsymmetrical? So, pag unsymmetrical, siyempre wala ka sasabihin na maximum rin kasi meron kang top and bottom. Okay. So, katulad dito. So, we have now your T. Okay. Siyempre, ito yung base natin. Then, ito yung mangyari ito. Ito yung distribution mo ng bending stress. And kita mo, yung bending stress dito is smaller than the bending stress at the bottom. Kasi, yung distance nito is longer than the distance dito. Kaya ito, mas malaki yung bending stress. So, mamaya, mapupunta tayo niyan. Okay, so ito siya. Then, of course, yung say at the top mo is inertia over y at the top. Yung inertia mo dito, isa lang kasi ito lang yung inertia mo. Moment of inertia, yung nakakulay niya. Kukunin mo yan. Di ba alam mo naman kunin yan? Di ba? Paano mo kunin yung moment of inertia niya? Cross section. Tapos ito, y over b. Alam mo ito, mas measure ito eh. Then after that, since may section modulus ka, individual, the same yung moment mo, isang moment lang yan. Then divide mo na section modulus sa top, section modulus sa bottom. So makuha mo yung bending stress sa top at saka bending stress sa bottom. Okay. So katulad dito, assuming na meron tayo dito letter T, tapos yes yan. Okay. So 150 rito, 50 ron, ito yung height nito 150 tapos 50 rito. Then the moment is 6.4 kN meter, may moment siya rito. Siyempre may moment rito.
kaysa sa kabila. 6.4 kilonewton meter. Okay, which is using tension below. Dito, nagkaroon ng tension, siyempre, sa ibabaw. Okay, find the bending stresses at both the steel fibers of the cross-section. So, ano ngayon yung bending stress dito sa top at saka bending stress sa bottom. Okay. So, ito yan. First thing first is to get the centroid. So, ito yung centroid natin. Kunin natin yung 150 by 50 yan eh. Yan. Tapos yung 250 by 150. Then after that, kunin natin area. So base times height. Then kunin natin y. Okay? Ano ba yung distance y na ng 1? Okay, from this, ito kasi symmetrical yan. So dito na natin kukunin yung vertical natin. Tapos dito yung horizontal. So, 0 siya. So, susolving ko lang yung y. Kasi symmetrical siya naman left and right. Tapos, nakuha natin yung distance dito. Okay, dito sa 0. Tapos, distance dito, na centroid niya, sa 0. Distance dito, at saka distance ito coming from 0. So, ito yung distance niya. So, yung distance niya. So, we have ito pala. So, distance niya is 175 and 75. So, area times y, ito lumabas. So, lumabas kayo dito. Paglabas niya, divide mo sa total area, so mo 1.25. So, yung 125 niyan, yan ngayon yung pinaka-centroid. Dito ang letter T. So, kung yan yung pinaka-centroid, yan mismo yung neutral axis natin. Okay, yan ang neutral axis mo. So, dito ngayon, alamin mo kung ano yung distance ng centroid dito sa neutral axis at saka centroid dito portion 2 sa neutral axis. So, parehas yung ginagawa natin before, diba? So, kunin mo yan. So, itas distances. Then, afterwards, dito tayo ngayon. So, ito yung area. Then, distances niya, 50 and 50. Ito kasi pwede mong gawin pwede mong gawin negative 50 yan. Okay lang yan kasi nasa ilalim eh. Di ba? Usapan pa kasi ilalim is negative. Okay? Okay lang yan kung negative yan. Pero squared mo yun eh. 50 squared. So, kalalabas yan. Ito pa rin positive. Then after that, ito, ano bang IX na to? Yung IX na yan, yan yung moment of inertia nito, 1. Okay? So, ano ba yung base niya? Ito. Base times height. Okay? Base times height. Height. Okay? So, base times height over 2. So, yan yung inertia ng 1. Okay? Inertia ng 2, ito. Siyempre, kaya base, ito yung base times height. Cube. Okay? Base side cube over 12 yan. Base side cube over 12. So, lumabas yan. Ito, lumabas na siya. Okay? Then, ito ngayon, saka ito, i-add mo yan. Ano natin yan? Plus. Kung ano yung narito, i-add mo. Okay? So, pagka-add mo ito, ikakalabasan. Tapos, i-summation mo yan. Summation. Ito ngayon yan. 53.1. Ito ngayon yung moment of inertia dito po. Okay? So, kung nakuha mo nila yung moment of inertia dito po na to, kaya mo lang kunin yung section modulus kasi meron ang y. So, yan. So, isa lang naman yung inertia mo ito eh. Para sa lahat yan. Pero itong, ano mo, y mo,
75 at saka 125. Okay? So, sa top, mataas yung section modulus mo. Kasi, yung Y mo is small. So, yan. Now, kukumpitin mo ngayon yung yung bending stress. So, ano ngayon yung bending stress sa top? So, bending moment over section modulus at the top. Eh, malaking section modulus mo. So, lumit kayo yung bending stress. Okay? Ito, masyadong maliit yung section modulus, masyadong malaki yung maliit yung section modulus mo, no? Kasi malaki yung yung Y mo. So, lumaki siya. Okay? So, 15.1 Newton millimeter square. So, kung ito sa drawing, ito, pag ito binend mo, sabi binend. So, nakabend yan dito pag ganyan. Okay? Ibinend mo to, itong top na to, which is under compression, yung bending stress niya is 9 Newton per millimeter squared lang. Okay? Dito sa ibabaw. Yung compression niya, ay, yung bending stress due to compression is 9 Newton per millimeter squared. Dito, yung stress niya nito due to tension is 15. Ang taas, di ba? So, itong wave na ito, tagilid ito. Ito yung plans, di ba? Plans at saka wave. So, medyo tagilid ito kasi ang laki ng bending stress niya. Ito, relax na relax kasi ito ang lapad. Itong plans. So, yeah. So, halos ito yung naghihirap na nabubuhan. Okay. So, yeah. So, if you will look at this, no, the cross section, mga cross section natin, may kita mo, puro symmetrical yan. So, hindi tayo magpapakahirap na ang symmetrical. Symmetrical, okay, parang puruhit na alam siya. Okay? Kasi, ito kasi, pagka nag-bending ito, at least alam na natin na yung bending stress dito sa ibabaw at saka sa ilalim parehas. Masyadong awkward na mag-design ka na magkaiba. It should be the same. So, kung the same yan, pag nag-bend yung wing, up and down, yung transmission niya ng tension and compression is always the same. If yung spar mo is the same size, pero kung tapered yan, medyo mahirap yan. Okay, baka walang pumasa. Calculus, lalagyan ng calculus yun. Calculus, kasi may tapered eh. Naka-tapered, so meron yung dinibatin. Medyo mabigat yun. Mabigat ituro, at saka mabigat rin may tindan ng mga estudyante. May dinibatin yun eh. At saka yan kasi yung element. Diba, alam niyo na sa atin, di ba, may mga element yan. Then from there, may dinibatin kasi. Pero sabi ko, compute. Okay nga, pero hindi natin compute. Yung iba kasi ginagawa niya sinasimulation. Pero yung iba, katulad yan. Kung bisa na, ang gagaling mong simulate, ipagkanan mo kung paano ko hindi. Basta sa may program dito. O kasi sa simulation, let's say yung FEA, Finite Element Analysis, ilalagay mo yung data eh. Solving yan. Yung software. Kaya lang, yung problema lang doon, hindi mo malaman kung paano pinumpit ng ano. Eh, bibigay kasi siya color eh. May green, blue, red. Pagka red, critical yan eh, di ba? Pagka blue, medyo green, okay, di ba? Or the other way, depende yan. Yung issue kasi doon, na ano mo, na i-interpret mo based sa simulation. Pero kung paano siya na, o paano siya nakuha, hindi. Walang idea. Kaya may school nga rin ko na magaling sa simulation talaga yung mga estudyante. Pero pagka-exam na nahihirapan kasi
dumami. Sabihin. At saka yung simulation kasi sa ano, huwag kayo magbawal sa simulation kasi simulation, pag nagtrabaho na kayo, doon yung gagamitin yan. Saka tuturo naman yan. May mga instruction na yun eh. Hindi dapat yung pag-aralan. Kasi may eskwela na ano eh, na ibinigay na lahat. Ibinigay ni IASA, ibinigay na yung lahat, itinuro. Pati yung requirements sa electronic, lahat. Ibinigay na nasa curriculum. Sabi ko, lupit na curriculum niya. Wala kaya pag ito, graduate, retired. Retired na, nalaman na lahat eh. Naroon na lahat eh. So, yun yung ano. So, ito makita nyo. Common na common, di ba? Naging metal, isipin siya ako. Metal. Metal. Okay, but this is not solid. Makita mo hindi solid to. Hindi solid yan, di ba? Hindi solid. So, may kita nyo roon, may mga rack dito sa ano, rack. Yung rack, may mga connection ng ano. Kaya aircraft na yan, umaga kayo papasok. May kita mo, may portion na ganito yung pagkakatirada niya. Okay? Pero mas matibay siya dapat ito solid. Kaya lang hindi mo pwede doon solid kasi bibigan. Bibigan yung aeroplano. Kaya ganyan, puro ganyan yung lata. May kita yung lata rin. Umahawak siya ng ano, ng pulley. May pulley siya at saka may control link siya. Pero hindi siya solid. Ano lang siya? Reinforce lang siya. Naka-bracket siya. Naka-bracket. Matindi nga ito ng plano eh. Naka-bracket. Sa barko naman, siyempre sa barko solid yan. Bakal-bakal yan. Diba? Nung araw nga, meron simento eh. Nabarko ba? Ano yan? Simento. Nakakita niyo ba? Ang laki ng mindset. Oo, nakita ako ng barko sa Pangasinan, simento yung sa tabi naman ng kalsada. Sa kanila po ito. Sa inyo yan tayo eh. Sa akin po. O may barko, di ba? May barko po. Ulat ako eh, may barko eh. Kaya di sa may Roosevelt eh. May barko sa ano, sa Roosevelt ako. May nakatayo. Isang bigyan may nakalagay, sa likod may barko. Pwede. Sabi daw, barko sa amin eh. Barko. Oo, may barko, di ba? May chicks pa. Kasi siyempre may stewardess. Pero hindi mo alam, pagkagabi may mga market para buhay, di ba? Mga market pa, may mga tinda. May mga tinda DVD, di ba? Yung mga tao. Oo. So yun, ganun pa rin yan, nakabangkalan yun, di ba? So yun yung ano. So sa atin si pwede yun. So siyempre pwede ayun. Sa masiman lang yun, sa masiman. Eh siyempre, ikaw ba naman? Ilang buwan ka sa dagat eh. Yung sa atin, minuto na, nasa kabilang airport yan eh. Ilang oras na, nasa kabilang basahan eh. Okay, so let's talk about shear in stress. No? Shear stresses. No? So we have bending moments also. Okay, and shear forces act on the cross section. We will now consider the distribution of shear stress. So shear stress natin tau associated with shear force. So kanina meron tayo pinag-usapan na axial load, speed. Sa shear load natin, tawag natin yan is B. Okay? So, as I've said yan, okay, ito. Kasi shear force na dito, hindi niya kaya i-split yung ano eh. Ito, hindi niya kaya i-split. Asan ba yun? Drawing. Ito. Hindi
Hindi niya kaya i-split to eh. Yung side na to. Hindi kanya kaya i-split yan. Pero ito kaya i-split. Kung ito, titignan mo sa side. Ito yung shear load. Kaya niyang i-split yan. Ito yung B. Okay? Ito, ating mo yan din natin. So, kaya niyang i-split yan. Okay? So, dudulas siya gano'n. So, that is shear. Ito shear eh. So, lang gano'n niya. Pag binigsak mo nito, meron siya dito. So, putol yan. Shear. Shear equilibrium yan. So, sabi rito, so the formula is of course shear stress is P, shear load times area times Y times moment of inertia times S. Yung S na to is the width. B, base yan. Okay? Yung B natin is the applied vertical shear force at that section. Yung A is the area of course, no? Of the cross section above Y. Example, the area between Y and the outside of the section, which may be above or below the neutral axis. So still, you will use the neutral axis. Y bar, distance of centroid of area A. Neutral axis na naman. Then I is the second moment area, central moment area. Yung Y natin is the position where the shear stress is being calculated. Y, okay, position yan. So, pagka nasa neutral axis ka, yung Y mo is 0 syempre. If this is your neutral axis, ito, bakit ito is Y. Pababa, distance Y. Okay? So, yung Y dito sa gitna is 0 syempre. Okay? Then S is the actual width or our base. Our base of the section at position Y. So, ito, assuming now we have a rectangular, so again, rectangular tayo. Kasi kanina natapos na natin yung sa bending stress, natapos natin yung symmetrical at saka unsymmetrical, di ba? So ito ngayon, rectangular tayo na symmetrical. So ito, kompleto to kompleto yan. Kompleto. Ito yung rectangular natin. So meron tayong base, meron tayong height. Okay? Then dito ngayon, meron tayong neutral axis. Kita nyo yung neutral axis. Sa neutral axis natin, kukuha tayo ng element sa taas at saka pwede rin dito sa ilalim. Pero since symmetrical yan, huwag din natin pakialaman sa baba, dito lang tayo sa taas. Okay? So nasa taas tayo, meron dito element, and this element has a height of, ito, i-divide ko to. Okay? So dito yung lalanding Ito yung h over 2. Ito, h over 2 to. H over 2. Kalahati. Ito. Ito distance na to. So, yung measurement na to is h over 2 minus y. Ito yung y. Okay? Then, kung paano itong y bar? Yung y bar is, of course, h over 2 minus y over 2 plus y. Okay? So, yan yung distances niya. No? Then, siyempre, ito yan. Kung kukunin mo yung area, h over 2 minus y. Area nitong A, b times h over 2 minus y. Kung kukunin mo yung y bar niya, iba sabi ko y, yan. Y plus kalahati nito ng distance na ito, kalahati nito. So, yung kalahati niya, ito yan. Okay? So, yung kalahati na yan, h over 2 minus y over 2 plus y is equals to y bar. So, yan. Or, simply, distribute. So, hindi mo na i-discuss kung paano na gagawa. So, bahala na kayo nito. Then, y squared, y over 2 plus h over 2.
Then your inertia is of course base height cube over 12. Buo yan. Yan, no? Base height cube. Pero itong element na to, pesa-pesa lang natin ginawa yan. Kasi symmetrical nga siya. Hindi mo pwede kunin yung kalahati ng inertia. Kailangan buong inertia yung puwi mo. Then afterwards, yan na siya. Then of course, we will have now this. Okay, yung shear natin is B times B, di ba? Ito yung area times Y bar. Yan. Area Y bar. Then we have inertia times S. S is B. Okay, yan. Okay. Then simplify mo yan. Simplify mo yan. Magiging 6B. Okay, this is your shear load, shear force, base height cube, H squared over 4 minus Y squared. Now, kung yung Y mo is 0 kasi nasa gitna ka, ito, nasa gitna ka, Y is equals to 0. Yung shear force mo, maximum. Okay, dyan. Okay? Pag nilagyan mo ito ng load ng Y, hanggang dito, Y, then may Y ka riyan, then may Y ka riyan, then may Y ka riyan. Ito ngayon nilalabas na shear mo. Hanggang maging 0 yan. Maging maximum, I mean maximum. Okay? Ay, 0. Okay, so, baliktad dyan naman nung bending stress. Pupakita ko sa inyo yung bending stress. Ito yung bending stress natin. Okay. So, bending stress, diba? So, bending stress natin sa gitna is 0. Bending stress yan. Yung shear stress, maximum siya rito, 0 siya ron. So, baliktad ah. Kapag bending stress ka, 0 ka sa neutral axis, mataas ka sa surface. Okay? Mataas ka rito. Sa shear stress, mataas ka sa neutral axis, 0 ka sa surface. Okay, so ito yung dalawa ano. So, dalawa yan. Okay. So, yan yung mga tanong sa board. Tatanong niya, ano nangyayari sa bending stress if what happened from bottom to top or from neutral to top surface or neutral to bottom surface. So, mas madali ngayon, actually, mahirap yun pag nakalimutan mo kung sino roon yung neutral at kung sino yung bending stress at kaya yung shear stress. Okay. Mamimili ka lang, kakalimutan mo pa. So, yan. So, this is now your shear stress. So, afterwards, since maximum yung buhay natin, mawawala to, 0. Okay? So, pag nagka-0 yan, gawin mo ngayon, wala tayong Y, meron ka ngayong maximum shear stress. Kasi 0 eh, di ba? So, kung maximum shear stress, yung Y mo is 0. So, sisimplify mo ngayon ito, lalabas. Sa maximum shear stress is 1.5 shear load over BS. Okay. Pero, gagawin mo ito kapag Y is equals to 0. Pero, pagka kinuha mo yung per portion, ito nga, kukunin mo yung Y na to, Y na yan, Y na yan, Y na yan. Yung different distance ng Y nito, may mga Y yan eh. Yan, Y. Ito. May mga distance na Y yan. Okay. So, kung ano mo mga kurbada rito, duplicate mo lang sa ilalim. December niya ibibigay niya. Okay? Yung ito, December niya dito, ito, December niya dito. So, kapag given yung Y, itong gagamitin mong formula. Yan. Ito. Kasi may Y ka eh.
Pero pagka maximum kukunin mo, automatic yung y 0. Ito gagamitin mo. Simplicity equation lang, 1.5 shear load, shear force over B times I. Ito lang yung equation na gagamitin. Okay? So, example tayo. Break muna. Sabi ko, luminis ba?
hindi agad ng 7 yung bawang 7. Okay, yung mga kasi yung tapos namin last year, ganun ginawa namin. Sabi ko, 7:50, may spirit eh. Dati yung sila, 7:30, pag wala ka pa talaga. Pero ito mo talaga, Engineering progress. Okay, let's continue. Okay, so meron kasi akong workshop sa Friday. So, sa akin, ginawa 8 to 5. So, gusto mo mag-intay? 7. May workshop kasi ako 8 to 5 sa UP. Kanya na lang po kayo, sir. Ikaw, gusto ka na ba? Gusto mo mag-intay rito kasi 7. Tapos pag nintay nga kasinig ko, kasi niya, kasi sa cancel na ba ito? Iyan mo sila to. Okay, so we have so next week na. Okay. So sakit na alam mo, kanina pa kami sasalita. So here now illustrative example. So a timber 10 cm wide, okay, and 50 cm deep. Okay. So yung deep niya yung height, no? Carries a uniformly distributed load over a span of 2 meters. If the permissible bending stress is 28 Newton per millimeter squared and shear stress is 2 Newton per millimeter squared, calculate the maximum load which can be carried by the beam. So given data, yung width natin is 100 mm, yung height natin is 150 mm, and yung bending stress is 28 Newton per millimeter squared. At saka yung shear stress is 2 Newton per millimeter squared. Assume the uniformly distributed load W Newton. Okay? So, ito siya. So, ito na. So, ito yung width natin is 100 mm. Yung height natin is 150 mm. Siyempre, yung neutral axis natin sa gitna, 75 to 75. So, meron tayo y-axis. Parehas kasi. So, first thing first, of course, shaded yan. Ito ay yung moment of inertia natin. Base sine cube over 12. So, base is 100. Yung height natin is 150 cube over 12. So, 28 into 125,000 millimeter to the 4. Okay? So, yan na. Then, of course, yung length natin ito is 2,000 millimeter. Ito yung given, which is the bending stress, 28. Yung shear stress is 2 Newton per millimeter square. Then, siyempre, hindi natin yung makukuha yan kasi wala naman tayong moment, no? So, all we have to do is to get the side view. Ito. So, ito siya. So, ito yung side view natin. Sabi niya, meron na W. Yung distance na to is 2,000, which is L. This one. Okay? Then, since we have here your W, ito ngayong loading niya, ibig sabihin, this is W times L over 2. Ito. Kasi this distance is kalahati ng L. Okay? L over 2 yan. Ito kasi, same din sa kabila. So, hindi natin pupuhay siya. Okay, kung ano magagawa rito, yun din yung lalabas rito. Kung ano yung moment dito, yun yung magiging moment dito. Okay? So, dito ngayon, kung dito tayo kukuha ng moment pupunta roon, siyempre yung moment dito pupunta rin. Okay? Pag yung moment pupunta rito, meron tayo rito opposite, couple yan. Ito naman yung moment natin. Okay? So, dito tayo sa kapila. Okay, kung nasa kapila tayo, we will get rid of the moment. Siyempre, Wn over 2 multiplied by the distance. Kung wala rito, hanggang dito. Kung ito, todo yan, kalahati, ito, 1/4 lang yan. Okay?
So multiply by this, so we have the W L squared over A. Okay. Note that formula natin for bending stress is bending moment over say. And of course, we have now your shear stress is 1.5 P over PH for symmetrical. Okay. Kasi dito, y natin, ano yung maximum. So, kunin natin yung inertia niya, there. Then, divide natin by 75 mm. So, we have now 375,000 cubic millimeter. Okay. Then also, we solve now your moment, kasi alam natin yung L na to is 2,000. So, square natin. Divide natin ng 8. So, 500,000. Retain yung W. Then, yung unit natin, kasi millimeter to, square yan. Millimeter square. Okay. Then, of course, since bending stress is bending moment over say, your moment now is your bending stress times your section modulus. Okay. So, substitute dito, ito siya 500 W, right? 28 and 375. So, kunin natin W ngayon. Since W is millimeter squared, pasok kayo sa ilalim, yung millimeter squared dito yan, yung 28 doon, is 75 millimeter cube. Then, of course, we have your 500,000. So, after equating this, now then calculating, we have now your W is 21 Newton per millimeter. So, that is the loading. Okay? Pero, may isa pa tayo kasi binigay rin yung shear na 2 Newton meter. 2 Newton millimeter squared. Okay. So dito, meron tayong formula na shear stress is 1.5 P over Px. Now, ano yung natin shear load? Ito yung shear load natin. Okay. Ito yung shear load, makikita mo, pag bumagsak nito, magkakatsa ito, shear. Magsishear siya. So itong WL over 2 is your shear load. So, ilagay rin ito yan, 1.5 shear load, WL over 2, B is 100, 150. But of course, ito is equivalent to 2 Newton millimeter squared. So, dito tayo yun, kunin natin yung 2,000, ito yan, then equate natin W, ito na yan, okay? So, we have this one, okay? 100, 150, 2 over 2,000. Okay. So, that is now your So, yeah, cancel na, di ba? 1.5 W and force. So 2.5 20, okay? 20. Yung isa rin 1.5 eh. Yung isa 1.5 ba? So,